May love life pa ako. Ngayon, wala. Tagal Alam mo, naalala mo, Hindi ko na alam yung love life eh. So, ayaw mo na ng full-on commitment. Not for now. I mean, you know, I'm at the point in my life. PG, not for now. Ang bata ko pa. 21 years old. Busy pa ako sa career ko din eh. Career ko si yung... Nalungkot ako bigla. Oh, di ba? Oh, Nalungkot after ako nito, bigla. may realization na si PJ. Thank you very much. Tapos na? Gusto mo pa? Kasi nag-enjoy ako eh. O, di ba? Hanggang mamaya. Hindi mo mapapansin yung oras pag nag-uusap Talaga? tayo. Wow. Yeah. You remember that, confrontation? Day 2? Yeah. Hindi ko makuha. Nung nakuha mo naman, talagang... Pero hirap, Oh, diba? diba? Parang talagang... Gusto ko nang kainin ng lupa. Pero natawa ako, pinapanood ko yun. Shit. Tapos yung trailer. Yung pa yung trailer. Yung mukha ko pa. Ang dami niya ko pwedeng ipakita. Nahintay yung mukha ko dun. Sabi ko, bakit naman ganyan? Hindi kasi sino pang gumayan? Catherine, si Alex. Oo. Gumagano'n siya. Ang pangit na mukha mo dun sa trailer. Ang ganda ng acting ni Piolo nung... And I deserve an explanation. I deserve an explanation. Tapos pag-cut sa'yo, sabi ko, alam mo, hindi ko na rin alam. Tapos naalala mo, yung sa Starting Over, tsaka yung Written in Our Stars, lagi mo kasama si Mikey. Mikey, oh. Yes. Yeah, imagine, di ba? Magiging asawa pala Yeah. ni Alex. Okay na ako din. Barkada kasi ni PJ, si Mikey. Tinawagan ako ni Mikey, live, ASAP. Kaharap ko si Catherine. Oh, crush ka raw nito. Kaya kung gusto mo ako makita, puntahan mo ako dito. Pumunta si Mikey. Ayun. Uy, natatawa ako kasi, Oo. di ba madalas kang pumunta sa dressing room? Mm. Si PJ naman, pag naging close mo, talagang sobrang sweet niyan as a friend. Lagi yung pumupunta sa dressing room ko. Pero may mga days, pag-asap, tinatamad ako makipagchikahan. Tapos parang kumatok ka. Tapos si Alex ka-dressing room ko. Tapos sabi ko, sino yan? Si PJ. Tapos nagtago ako dun yung sa dressing room na parang curtain. Sabihin nyo, nagbibihis ako. Kasi alam ko na yung mga ngulit ka, mga magahay ka. Sabihin mo, nagbibihis ako. Tapos pumasok ka, tapos nakikinig ako. Tapos ang hinanap mo si Alex. Tapos, Yun na, si Mikey. oo, tapos parang kinakwento mo si Mikey, Yeah, ganyan-ganyan. Tapos paglabas ko, sabi ni Alex, minsan ka rin kasi feeling ka eh. Hindi ikaw hinanap. Hindi Ako. ko. Yung pagka-feeling ka, nagtatago ka pa. Ako ang hinanap ni PJ. Kalain mo yun, no? Sila din na nagkatuluyan. Aha. So parang in a way pala, si PJ, pivotal role pala siya in my life. Yeah. Aside from the I Love You, Piolo, Si Catherine. our movie. Paano nung starting, nag-method ka ba? Hindi naman. Hindi naman kailangan. Nandun mo si Inang. Oo, pero ang naalala Dahil ko sa lang takot sa'yo. natin. Pero alam mo, ang naalala ko lang sa'yo, nung nagsushoot tayo, mga busit ako sa'yo mga for 1 month. Bakit? Hindi mo naalala sinasabi mo sa akin pag dadating ako sa set? It's either laki ng panga ko, Talaga? laki na naman ng panga mo. Tapos pag, alam mo, naka-shorts ako na maiksi, papasexy ka naman. Sabi ko, Yung bully kita nun? ang bully mo. Sabi ko, buisit to. Ano ba? Ito ba atakin nito? Bubulihin ako hanggang sa... Gusto ba niya buisit sa kanya yung leading lady niya? Tapos sinabi ni Inang, huy, kausapin mo ng speech. Gusto ko dyan. Seryoso, hindi ko maalala yun. Lagi mo ako inaasar. Aha. Tapos, towards the middle lang tayo parang nagkaroon ng serious conversation. Naalala mo yung kinukwento ko sa'yo, yung nag-share ako na, ganito pala yung life story ni Manny Pacquiao when he's at the peak of his career. Yung kinukwento ko sa'yo, tapos sabi ko, alam mo, Tin, shinare ko yun sa mga friends ko. Tapos parang naiyak ako. Yes. Yes, naalala ko. Ba't ka naiyak? Nakarelate ka? Oo, sobra. Yung story kasi nun is when you're at the top of your career, at the peak of your career, you realize, ay, ito pala yun. Empty. Yes. Empty, yeah. Okay lang dumating yung point na yun sa'yo. At 25. I became a Christian at 25. O, paano ka naging Christian ng 25? Si LA Mumar, inahound niya ako. We were taping. Anak ni Tito Connie? Yeah. So sabi ko one time, kami ni Jing, sabay kami Christian, Jericho. Pati si Eko? Sabay kami nun. Yeah. Tapos yun na. And then that's when I felt empty. Sabi ko, ganito pala yung feeling ng Sikat feeling mo ka, na may sa'yo lahat. may pera pero ka. may emptiness. Alam mo, may kulang. Yun yung feel ni God sa akin. At- Kaya ako naiyak. No, kasi nung 2014, pag-quit na ako, remember? Yes! After starting Alam over mo, again. dun ko na-gets na, Oo. sabi ko, kaya siguro to parang yung parang, Wala na.
Wala kang gana sa lahat pag yeah. nagmo-motivate. Tapos pag makikita mo ako, parang, Pa-exit na ako nun eh. yun nga sinabi mo nung victory party. Ako, Pero umiyak din ako sa victory party, di ba? Iyakin. oh, parang emotional ka nga. Yung ba ang nangyayari sa'yo? Oo. Hindi, pero na-realize ko, nung sinabi mo yun, kasi siguro wala ka ng ganang mag-work nung time na yun, na magkatrabaho tayo. 2014, so I was 37. Siguro midlife. Midlife. Na parang pag mag-40 ka na, nararamdaman mo na ano bang meaning ng buhay, ba't ko ba ginagawa to? So, Tapos sinabi mo nun kay Inang na parang, last ko na to, last hura ko na. Swan song. It was gonna be my last. So I thought, at that time, nagpapadala na ako ng gamit sa States. I bought a magmamigrate. house, yeah. Yes, sabi Yeah, mo nga noon, yeah. after to movie na to, mag-move Yeah, na ako sa move States. na ako Tapos sa tinanong States. pa kita, Yeah. ha? Bakit? Yeah. Ginaganong kita, ba't ka mag-move sa States? Huwag ka Burnout. mag-move Yun. sa States. Sabi ko, may victory party pa to. Tapos sabi mo, di ka naniniwala. Sabi ko, wala. wala na, mga ganyan-ganyan. Weird, no? Tapos yun yung milestone ng buhay ko. Change the trajectory of my life and my career after it. Ikaw milestone, ako for me, coming in full circle. A full circle ganun. In what sense? As a commercial. Na pwede ka mag-start as an extra in a commercial and end up na maging partner mo, na leading man, Wow. yung pinag-extra mo dati. What a full circle. Yeah, that's Diba right. parang it's a full circle for someone who's dreaming or may aspiration sa Yeah. buhay Wow. na huwag kang titigil. So parang ang story talaga in life is kung may isang pintong nagsara for you, walk down the hallway and keep opening doors kasi may isang pinto na yun ang magbubukas. para sa'yo. Yeah, yeah. So parang yun ang story ko naman when we did that movie. Yeah. Kasi naalala ko for the longest time, mapapartner mo na si Piolo tapos biglang pinartner ka kay ganito. Oo. Ang tagal. Lumipat si Angel, sabi ko, si Angel daw muna. Tapos, Antay-antay. nagka-girlfriend ka, ito daw muna yung partner niya. Sabi ko, wala na. Wala nang dinadarating. Wala na ba? Si Inigo na lang ang hintayin ko. Hindi na ata ako mapapartner dito hanggang sa yung 2014. Yeah. I guess it's, yun yung safe to say na everything is in God's time. Yeah, life-changing. No matter what you do, no matter what you say, pag hindi pa tapos si Lord sa'yo, or pag may plan siya sa'yo, wala kang magagawa talaga. So, Yeah. babalikan natin ng 25, pumunta ka sa church, tapos nagbago yung life mo kasi ano yung na-realize mo nung unang pumunta ka sa church? Naalala mo pa ba yung narinig mo na sermon, na sinabi, or yung song? Naalala ko, the moment I went there, the moment na pumunta ako sa church, no turning back. I accepted right away. Full on. Tapos nag-hardcore Christian pa ako. And then, pinagagalitan ako ng mami ko kasi sabi niya, you don't have to preach. You don't have to tell us off. Parang high and mighty tingin mo sa sarili mo pag Kristiyano ka na. Sinasabi sa akin ng nanay ko, just live your life the way you should live your life and let it be your testimony. You don't have to talk to us about God. Ganon. So, anong na-realize mo nung 25? Kailangan mo ng core, kailangan mo ng center, kailangan mo si Lord sa buhay mo. 'Di ba? And that's when I felt na parang yung sa dekada 70 kasi, when I got the awards, doon yung turning point ng buhay ko. Sabi ko parang ang empty pala ng pakiramdam, parang pag wala kang Diyos sa buhay mo. So sabi ko, when I accepted Christ, and that's when I felt na parang, kaya pala ako nag-artista, kaya ako pala ginagawa yung ginagawa ko is because of God's purpose. Na it's not my purpose, but His purpose. So ever since then, sabi ko, I always ask Him, guide me, guide me. If this is your will, then I'll stay, even after starting over again. Hindi naman mataas yung tingin ko sa sarili ko. I just felt na parang pagod na ako, and yet, hindi pa pala tapos si God sa akin. 'Di ba? So, ang sarap lang na may ganun, 'di ba? Ang sarap na may center ka. Pag wala ka kasing center, maliligaw ka, obviously. Lalo sa industriya na. Lalo sa industriya natin, madaling makalunod. Sa maraming bagay. Sa maraming bagay. So, ba't ka sa fame. nag-artista? Anong edad mo naramdaman na gusto mo mag-artista? Bata pa lang ako. Pag nag-workshop kami sa school, sa St. Francis, sobra akong happy pag workshop. It's a therapy for me. Parang it's an outlet. So kaya ako naisip na, mag-artista ako kasi mahihain ako di ba? May pagka-introvert din ako. If you don't talk to me, I won't talk to you. Doon ko na-realize na yung naging Kristiyano ako, kaya pala ako nag-artista because may purpose si Lord sa akin. Nung college ako, UST, nag-audition ako sa Teatro Tomasino. Yun ang way ko, kaya ako nakapasok sa ABS. I was part of Atiba Pa, the children's show. So for 3 years, I was there. And then nag-audition ako sa Star Circle. Sino ka batch mo? Sila Donita, Jackie Forster, Jessa Zaragoza. Tapos pumunta ka na ng Amerika. Tapos pumunta ako Amerika. Kailan ka naging daddy? 20. Bago ako nag-States. Bago ka nag-States. She was pregnant.
nung nag-States ako. Hindi Bata life, ako, hindi, diba? kaya nga, 20. So, di syempre, life-changing din yun dahil gusto mo mag-artista. Yeah. Tapos you became a father at a young age. But I had to go to the States for my papers Oh. because my mom petitioned us. So, alam mo yun, wala ka talagang center. Ang hirap. Ang hirap. And then, bumalik ako ng 98, yun na. Nasabi ko talaga, I told my mom, Mom, I want to do this for myself because I don't want to look back 10, 20 years from now and say, sayang hindi ko ginawa. I tried to, audition, BTR, di ba, yung mga commercials dati, di ba? I never broke out, obviously. And then at 21, kainang, sa sandaling kailangan mo ako. Audition, I started from scratch again. And then, Ito ba yung kinukwento ni Inang na kontrabida ka? yeah, Ni Marvin? Marvin, yeah. Tapos yun, Christine. Christina Hermosa, G Tonji. So, yun ang first. Yun ang first, yun yung break ko. Big And then, break. Esperanza, sinama ko sa Esperanza. Kontrabida din. Hindi ka pa love team ni Juday. And then, afternoon, yeah. Nag-triangle pa kami ng Yun kahit na isang yun. saglit. Yeah, with Leandro Munoz. Tapos, kailan natin ginawa yung I Love You Piolo commercial? Sprite? Kasi naalala ko, 18 ako noon. Nakabalik na ako nun. Mga, ilan? 99 yun? 2000. 2000 yun. Ang naalala ko na sa'yo noon, love team ka ni Juday. Oo. Tapos Hunks. Tapos isa sa hindi ko makakalimutan, sinabi ng daddy ko sa akin. Kasi nga syempre nag-artista na ako noon, na i-observe ko daw yung mga artista na ilo-look up to ko. Tapos sabi niya, tinan mo yun, no? Tinan mo si Piolo Pascual. Seryoso? Oo. Wow. Sabi ng daddy ko noon, di ba wala pa tayong tent noon? Nung 2000, di pa uso yung tent sa mga artista. Yeah. May standby area lang ang artista na doon Yeah. magme-makeup, di ba? Tapos Grabe. lunch break na. Tapos pumila ka doon sa catering, tapos may hawak ka na tray. Tapos sabi ng daddy ko, tinan mo siya, siya na yung lead, siya yung star dito, pero pumipila siya. Sabi ng daddy ko, dapat pag naging big star ka, dapat ganyan ka din. Nakakatuwa naman. Yung pumipila ka pa rin, yung ganyan. Hindi alam ng tao na hindi ka original sa commercial, di ba? Hindi ako. Alam mo bang 10 ang tinaray nun? The day before ka nakakuha, di ba? The day before lang ako kasi Yeah. wala nang mapili. Aha. Thank God wala nang mapili. No, she couldn't pull it off. Hindi Remember? kasi naghahanap sila ng nakakatawa, pero gusto nila maganda. Mhm. So sabi ko, wag na kayo maghanap ng maganda. Hanapin nyo na lang yung nakakatawa. Diba? So, wala nang makarating na mga lead na pang maganda. Mhm. Na makapull off ng ganun. Makakapull off. Kasi ang problem pala, pag maganda, tas nagpatawa, dahil ang ganda niya, hindi ka natatawa. Hindi, oo. So, kumuha na lang sila ng normal looking at that time. So, kaya ako 18 ka nun? Oo, Grabe. kaka-18 ko lang yun. Wow. So, sabi ko naman sa sarili ko, kasi nung time na yun, sikat na sikat si Jolina Magdangal. Tapos naalala ko, 18 years old siya nung nag-peak siya ng kasikatan niya. Aha. Sabi ko, Lord, mag-18 na ako kapag wala pang nangyari sa 18 ko. Kasi yun yung time na hit and miss din yung pagtatry ko sa pag-artista. Sabi ko, baka Yun na hindi yun. na rin to para sa akin, hindi ko na ipapursue. And then, pumunta nga ako dun sa VTR na commercial na yun. Yeah. Pero hindi ako lead nun. Yeah. Ikaw ang lead talaga nun eh. Mhm. Kumbaga parang ako lang yung support Aha. na lead for your commercial. Yeah. Tapos at that time, ikaw ang... Kung sa panahon ngayon, ikaw ang Daniel Padilla nung time na yun. Di ba? Hunks Ako, I days. would like to say, I would say, nung time naman ng generation namin ng mga millennials, millennial ka naman, di ba? Gen X? Hindi ka na millennial. O, pa-boomer ka na ba? Bullshit ka. Sobra ka naman. Kasi may 27-year-old ka na. Sige na, sige na. Hindi, para sa mga millennials, para sa atin, Yeah. siya ang ano natin. Siya ang Nung heartthrob time ng na time yun. na yon. Mas sila Deether, di ba? Alam mo, pag kinukwento mo nga yan, naisip ko, sila Dieter ba? Jericho, nauna pa sila sa akin eh. Nakwento mo nga noon, nasa Hunks. Mhm. Hindi din ikaw ang Hindi. frontliner noon. Si Deether, Jericho. Yes. Bago ako, nagkami ni BJ, Amir. And then, si Mr. M would place me in the middle. Eh, naalala ko yun, sabi ko, let God promote. Huwag mo i-promote yung sarili mo. Hayaan mo si Lord magpwesto sa'yo doon. Kumbaga, huwag mong itaas yung sarili mo. Kasi i-humble ka ni Lord. So, okay, being in the side, di ba? Nandun ko lang sa sidelines. Kasi mas masarap yung ibibigay sa'yo na hindi mo hinihingi. Pero alam mong nandun si Lord para i-promote ka. Di ba? Gigets ko na ngayon. Kaya siguro, pag dumadaan ka sa mga controversies or any issues, na ma-manage mo siya in a good way. Yeah, it's always a mystery to me, you know. It's still a mystery. You know, I've lasted this long in showbiz, yet I still don't look at myself as an artista. You know, it's more like a day job, diba? So I don't bring it home. You know, if it's the way it is, ganun talaga, you know.
Kailangan mo daanan yun and you just have to have faith. Kasi kung wala kang faith, masisira at masisira ka at yun, it will affect you. I had to make sure na alam ng tao na may anak ako. I felt na parang he needed that validation for him to feel secure and also accepted. Diba? So yun lang yun yung mahirap. And at that time, peak nung love team namin ni Juday. So sabi ko, no matter what, I have to give him that right, to be known as my son. Yun yung naging parang mahirap na challenge for me. Paano mo i-manage yung baka mawalan yung popularity mo, di ba? Tapos may ka-love team ka, tapos binatanga ka pala, ganun. So, paano na yung naging relationship mo with him after that? Sarap. Sarap. Ang sarap ng pakiramdam na pagkasama ko siya, wala akong kailangan isipin. Hindi ko siya kailangan i-defend or hindi ko siya kailangan i-explain sa tao. He's my son. So, ano naman yung one piece of advice na ipinapasa mo kay Inigo? Kasi nasa industriya na din siya. Dedication. Passion. Huwag mawawala yung fire sa puso mo. Kasi kung wala kang burning desire, hindi ka magiging creative eh. Alam mo kasi, di ba nasa industriya tayo? Tapos may anak tayo. Ewan ko kung nararamdaman mo yun na as much as possible gusto mo ibang industriya yung pasukin ng anak mo. Naramdaman mo din yun kay Inigo? I discouraged him. I discouraged him growing up. Mahirap kasi yung showbiz. Mahirap industriya natin. Your life is gonna be scrutinized. You're gonna be judged. Pero yun talaga yung gusto niya. So wala magagawa pag gusto ng bata. Every Father's Day, he would make me a personalized card saying, Papa, gusto ko mag-showbiz, let me try it out. Sabi ko, once na pag mag-try ito, diretso na yan. So yun, pinayagan ko na. Because he's always wanted it. Even in school, nagti-theater siya. Tapos, sabi ko lang, just give me a diploma, high school diploma. At least may pinag-aralan ka. Hindi ka sasabak ng wala kang alam. So yun. Hinayaan ko na siya. Now, 10 years after, he's still doing what he loves doing. He's a songwriter. He's a musician. Yeah, iba kayo. Yeah. So Diba? I'm also Performer happy siya, mas performer because, he's not living in my shadows. At the same time, mas magaling siya. Diba? He's a total performer. Diba? So, ayun na maganda kasi alam kong yung confidence niya nanggagaling sa kanya. Hindi niya kailangan magtago sa likod ko. Diba? Kasi alam kong he's a better talent. He has a better skill when it comes to performing. So, I'm proud of that. Diba? May ginawa pala si Inigo na na-surpass niya yung achievement mo. Nag-Hollywood siya. Hollywood, yeah. He's based there now. Di ba? Nakaka-proud yun. Yun nakaka-proud kasi at least, he's Yun not ang maganda. known as the son of Piolo. I mean, he's his own identity. And I'm so proud because, as parents, we always want the best for our kids. Diba? Kung ano yung achievement nila, achievement natin yun. Paano mo hinahandle yung issues pagdating sa love life mo? Wala naman eh. May love life pa ako. Ngayon, wala. Tagal Alam mo, na eh. naalala mo, Hindi ko na alam yung love life eh. Napaisip ako doon. Alam mo, shinare ko dati yun sa'yo noong 2014 na yung mga tao daw na sobrang tagal na single, ang hirap na raw makarelasyon yung mga ganung tao. Sinabi sa akin ni Pastor Julius yan. The more you stay single, the more you're gonna enjoy it, the more you're not gonna look for it. So ngayon, hindi ka na 13 looking? years? Di nga. Yeah. Since wala ka? 13 years na? Love life ko talaga yung trabaho ko eh. So ayaw mo na ng full-on commitment? Not for now. I mean, I'm at a point in my life. TG, not for now. Ang bata ko pa. 21 years old. Busy pa ako sa career ko din eh. Career ko si yung... Parang narinig ko yung sa mga bagay na, not now, hindi yun ang priority. Totoo kasi. I love being single. I don't see the point of being with someone, especially now because I'm so busy with work. I'm always with friends. I'm always with my family. And it's not something that, I look for because, nasanay na eh. For the longest time, di ba, si Bossing wala ring asawa. Tumatanda na siya at kailangan din niya may mag-aalaga sa kanya. Ang hirap ng umuwi daw for his age. Tapos, wala kang inuuwian. Well, tsaka wala nag-aalaga. Iba yung may babae. Nalungkot ako bigla. Di ba? After ako nito, bigla. may realization na si PJ, na-realize niya after our conversation, mag-aasawa Maghahanap na ako. Nung nagsisimula kang artista, sino yung artista na nilolook up mo? More than artistas, mas sa director ako eh. Doon ako naka-angkla. Kasi parang, yun ang gumaganap na parent for me. Guide. Mr. M. At that time in Tita Mario. So they were my parents. Bakit daddy because my tawag mom- mo kay Mr. M? Dad, yeah. Dad, oh. Yeah. I lost my father when I was 16. So wala akong father figure. So when he took me on, siya na talaga yung tatay ko. Hunks days pa lang eh, di ba? ASAP. For 20 years.
Siya talaga yung tatay ko na parang pinapagalitan niya ako, sinusweto ka niya, and tatay talaga. Tatay talaga. Pero iba pagmamahal sa'yo ni Mr. M kasi naalala ko noon, 2017, ganito ka kamahal ni Mr. M ah. May lagnat ata ako noon. Mhm. Tapos, hindi ako makakapag-asap. Tapos tumatawag sa akin, EP ng ASAP. Pumasok ka please, please, kasi may prod kayo ni Piolo. Wala Seryoso? daw partner si Piolo. Wow. Sabi ni Mr. M, kahit yun lang daw pasukan mo, tapos umalis ka na. Seryoso? Alam mo, pumasok ako para gawin natin yung prod, tapos umalis na ako. Kasi request ni Mr. M. Yeah. Blessing sa akin si Mr. M. I mean, he guided me all the way. And same thing sa mga roles ko. Pag ayaw kong tanggapin, pinipilit niya ako. Tapos pag may gusto ako, pag ayaw niya, siya yung masusunod. So guide ko talaga siya. He was my mentor. He was really Best my mentor. advice na nabigay niya sa'yo. Fame is not gonna last forever. So huwag mong kapitan yung fame. When you have it, relish it, pero it's gonna pass. So maximize your time, your potential, and always be humble. Always be humble. Paano mo hinahandle yung perception sa'yo na heartthrob, yung Papa P? Di ba? Diba kahit crew tawag sa'yo? Papa P. Tagal nun. Pero ngayon kasi, I treat it as a sign of respect. You know, instead of calling you kuya or tito, Papa P, that's fine. Ayun nga yun din Yeah. kay Bossing. Instead na matawag siya ng kuya, tito, okay na yung bossing. sir, Bossing na lang. Para wala ng tito. Oo eh. Sabi ni Bossing, first time kanya makatrabaho, and one of the reasons bakit nag-yes siya dun sa project is because it was going to be you. Anong na-observe mo sa kanya sa Sobrang set? fanboy. Yung isang araw nasa Itbulaga ako, alam mo parang surreal. It's surreal. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. I got to work with him. Alam mo yung talagang, wow, thank you Lord. Sobra. Kinikilig ako. Alam mo yung kinikilig ako na, Big Nakatrabaho mo Soto yan siya. eh. Oo eh. Diba? Sarap lang. Nakaka-humble at the same time. And yung longevity kasi, diba? Of being bossing, being Big Soto, kinalakihan natin yan eh. So, Di pa tayo artista, Vic diba? Soto na siya. Exactly. So, dun yung admiration ko because of that. He's able to last this long and with integrity and dignity. So, doon ako talagang hanga. Tapos, one time, tinawag niya akong PJ. Sabi ni Giselle, yung handler ko, sabi niya, PJ tawag sa... Tinawag ka ni Bossing PJ. PJ tawag niya sa akin. So, wow. Sarap lang. Di ba? Pero parang papunta ka na din doon. Ikaw na rin yung... Hindi, ikaw naman yung iniidolo ng mga young Mga kabataan. generation. Yeah. 'Di ba? Yung mga bagong artista. Doon sa mga aspiring young stars na gustong pumasok sa industriya. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Huwag dapat lumaki ulo. Ang hirap kasi ng Gen Z ngayon eh. Kasi parang nakakalunod yung social media. So, I would suggest or encourage them to stay away from it as much as possible. Kasi that shouldn't define you. Because yung core mo dapat, yung nanggagaling sa bahay, yung faith mo, hindi yung sinasabi ng tao, hindi yung ganong karaming followers mo. 'Di ba? That shouldn't validate you as a person. Tinanong ko si Bossing. Sabi ko sa kanya, Bossing, sa career mo, ano yung pinaka-defining moment? Ang sagot niya sa akin, wala pa. Wow. Sabi ko, bakit? Hindi pa nag-50 years ang Itbulaga. Wow. Sabi ko, so sa lahat ng ginawa mo, sa mga sitcom, movies, lahat, wala yun. Sabi niya, ang defining moment ko, pag na-reach ng Itbulaga daw ang 50 years, that's it na for him. Na-define ko na yung career ko. It's like 4 years from now or something. Inisip niya na wala na makaka-duplicate nun or That's true. replicate That's true. nung ganong klaseng Yeah. achievement. Same thing with me. After 20 years in ASAP, when it was time to go, sabi ko, okay na yung 20 years. 20 years is 20 Hindi nga, years. nag-go ka na din sa ASAP kailan? Pandemic. Magkasunod tayo. 2019 ako. Mhm. Ako naman, for me, I felt na I want to give my Sunday to my family. Yeah, same. Ang hirap kasi nung ginagawa natin every Sunday live, tapos umaarte pa tayo, and then we do a lot of things, on the side. I don't want to say it wasn't fun anymore, but it was more of like, I wanted more time for myself. And I wanted my Sunday to be mine. Diba? Na hindi naman trabaho. Personal naman. Kasi ako, for me, halimbawa, itong ginagawa ko, itong Tony Talks, excited akong pumunta sa work. Yeah. Yeah. Kasi I'm sure na-reach mo yung point na yun na normal na yung pagpunta sa work. Routine na. Hindi na siya yung something na ilo-look forward mo. Kasi alam mo ng part na siya ng I trabaho reached the eh. point in my life wherein I quit doing soaps. Sinabi ko talaga yun. No? Because parang sabi ko, ang routine na niya, wala na excitement kasi Tsaka na parang paulit-ulit. feeling ko nagiging robot ka na. Yeah. Na naka-autopilot ka. Na autopilot. Na pagdating mo, And alam mo then, na lahat. In-offer sa akin yung Flower of Evil. O paano ka napabalik sa soap? Character, story. And then after that, nagpamilya sagrado ako. Now, I wanna do another show.
Parang, I find reason to wake up each day knowing that I'm going to work, knowing I'm going to the set, knowing that I'm doing something fulfilling, and may reason ako. Hindi siya routine sa akin. I look forward to going to the set. Na passionate ka. Oo, dadating ka sa point ng buhay mo na kung may gagawin ka, i-make sure mo na gusto ko. Yeah. Kasi I'm Yeah. sure a big part of your career, especially in the beginning, marami kang ginagawa na hindi mo gusto. Oh, yeah. Kaila- Compromises. Pero kailangan mong gawin. Yeah. When you're climbing up the ladder, meron tayong mga talagang kailangan gawin miski hindi natin gusto kasi kailangan natin yun. Yun yung nakaka-humble. And at this point of my life and my career, I am able to make choices for myself. Not because I want it, but because I am so passionate about what I do. I'm so passionate about learning and still growing in my craft. Ako feeling ko because you earned it. I can safely say that. That's why I'm enjoying my life now. I enjoy it better because may voice ka na. You know, I'm able to choose better. I'm able to diversify because at this point of my life, ang wide na ng range ng pwede kong gawin. Hindi ka na stuck sa love team, hindi ka na stuck sa rom-com, Hindi ka na stuck sa heartthrob. heartthrob, di ba? So, I'm able to grow. I'm able to grow as an artist. And na-challenge ko yung sarili ko to be better. Tapos, ewan ko na-feel mo to nung pandemic na kung aalis ako ng bahay, is it worth it? Yeah, yeah. Ang hirap ako sa probinsya pa ako eh. Sa beach ako nakatira. So, it's even harder to leave. O ba't ka nag-decide na sa beach ka natitira? Tahimik. Hindi mo mako-compare yung silence, yung privacy. Ilang years ka nang nakatira sa beach? Since the pandemic, mga 4 years So, pupunta ka lang sa Manila to work? for work. So, wala ka ng bahay dito sa Manila? Sa office, sa QC. Ayun sa Spring Films mo? Mhm, Yun yeah. na lang? Sa taas. Office by day, bedroom at night. Diba? Doon tayo nagba-Bible study Yeah, dati. yeah. Si PJ, gumawa siya dati ng small Small group, group yeah. noong 2005. Yeah. Ma-attend ako noon. Tapos isa sa mga attendees, si Peachy. Peachy, yeah. Naalala mo ba na pinagalitan mo kami ni Peachy? Chismisan kayo ng chismisan. Kasi ang Bible study namin noong 2005 ay after ASAP. So si Peachy ay manggagaling ng S-Files, ako manggagaling ng The Buzz. So pagkita namin, magchichismisan lang kami. Eh si PJ, talagang ito yung sobrang on fire siya. Yeah, yeah. Sa pagbabible lahat. Tapos sabi niya sa amin, alam nyo, kayong dalawa, gumawa na lang kayo ng sarili nyong cell group. Di kayo nakikinig dito. Huwag na kayo dito. Huwag na kayo atin next Si week. Peachy, di mo mapipigilan, di ba? Tapos, ang ganda naman ng sinabi ni Peachy. Ang Sabi niya, Papa P, forgiveness naman. Tumahimik siya. Papa P, forgiveness naman. Sabi ko, oo, di ba? Oh, Diba? forgiveness ka naman. Pero grabe yung Bible group natin na yun. Yeah. Ang mga Kuya Gary pa yun. Yeah. Ginawa pa natin sa bahay ko sa Taytay. Yes. Ginawa natin sa bahay I ni know, Rufa right? May. Yeah, yeah. Diba, nagaganon-ganon pa Every Sunday. tayo. Eric Santos. Kung saan, Eric Si Santos, Sam Milby, Samuel, Rica Peralejo. Carla, yeah. Ano? After ASAP, di ba? After ASAP. After ASAP. Kasi parang ang sinabi niyo ni Kuya Gary no na kailangan mag-unite yung mga Christians yeah. sa industriya para mapalakas natin yung faith ng isa't isa so we can support each other. Yeah. Now, what I do is I have the Bible app. So I find plans every week or, a day-to-day. And then I invite friends. Ano yung taga-industry? Yeah. Mga katrabaho mo? Yeah. Like mga bagong artista. Ah. Sabi ko talaga, at least you're able to share, not in a preachy way. Sabi ko, well, your term, it's your walk di ba? But you just guide them. Alam mo, feeling ko mas mahirap mag-artista ngayon because of social media. Mas less yung privacy. Like if you're trying to keep something, na-expose lahat. Yun nga, yun May yung downside. screenshots. Yeah. May videos. Yeah. May live. Yeah. May pwedeng mag-live while you're shooting. So makikita yung mga behind the scenes na dapat nakatago lang. Yeah. What's Yun going eh. on in the set. Yeah. Sa tent. Pag may nasabi ka, ang hirap bawiin kasi na-record na. Yeah. 'Di ba? That's why I stay away from it. I don't do Instagram unless I'm done with my devotional. So the first thing I do, you wake up, if you can kneel down and pray. Silence, 5 minutes. Yun lang ginagawa ko talaga. Before mag-phone? Yeah, dapat. Before you even touch your phone, before you even do anything, nagkakaroon ako ng clarity if I'm able to do that every day. And to protect my testimony. Napaka-transparent na ngayon ng tao ng society. They see everything, they know everything. So you have to make sure that you're aware of the influence that you have and you use it
in a good way. So I pray for that. I pray that I make the right decisions every day. And to be properly guided, to always be humble, to be a blessing, to be a conduit of His blessings. Pag sinabi yung pangalan na Piolo Pascual, ano yung gusto mong maisip ng mga tao about you? Hard worker siguro. Hard worker. I have so much love for what I do. And nakikita naman siguro ng tao yan. Respeto. Respeto sa craft mo. Respeto sa paligid mo. And making sure na wala kang tinatapakan. So, nakikita ko naman yun sa set, I don't want to say they love me, but, I hope they enjoy my company. And it's one thing I can impart, being a team player, not to be all about myself. It's not about me, you're just part of a bigger picture. You're part of a bigger whole. So, you're a team player. Pero alam mo, totoo yan kasi naka-lunch ko si Ma'am Charo recently. Tapos we talked about you. Tapos ang sabi niya, the thing with Piolo is, he is well-loved by the people in the industry. I guess pag minahal mo yung isang bagay, mamahalin ka pabalik. And yeah, as long as you stay grounded, as long as you know na hindi ikaw, kundi si Lord ang magsashine, then you'll be okay. Okay, single si Piolo Pascual, kailangan tayo magkaroon ng announcement. Anong hinahanap mong quality sa isang babae? Yan ang kayo. Christian muna. No, Kristiyano ka. lahat ng Christian moment. Ano pa daw? Family. Yung Family-oriented. Family-oriented. Siyempre dapat yung mabait. Hindi full of herself. Hindi yung me, myself, and I. Yan ang mga qualities. Pupunta ngayon tayo sa physical. Yan, ganyan. Oo. Patay ka. Ito daw, ang gusto ni PJ. O, di ba? Tapos na. Ang ganda talaga ng image mo sa daddy ko. Consistent ka talaga. First time kong mag-guess sa ASAP. Yeah. After yun ng I Love You, Piolo. Aha. Alala ko, tumatawid ako sa may Starbucks ng ABS. Yung may ganon, yung may, Yeah. may pabilog. Mhm. Tapos ikaw, magpa-park ka, pababa ng basement. Tumigil ka pa. Aha. Tapos binaba mo yung window mo. Tapos binati mo ko. Aw. Tapos sabi mo, uy! Di ko alam kung tinawag mo pangalan ko. Tapos sabi ng daddy ko, kita mo, naalala ka ni Piolo. Ang bait niya talaga. Oh, di ba? Bait na bait sa'yo, daddy ko. Tapos sabi ko, si Piolo, hindi siya supladong actor. Tapos hindi mo ako sinagot. Ewan ko sa'yo, PJ. Para kang tanga. Noong time naman na yun, parang tanga naman doon si PJ.